Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Happy Monday po sa lahat ng manood kay Kabibig sa araw na ito. Grabe. Nako, binalikan ng maraming netizen itong sobrang tapang ni Pulong Duterte mga kabibig. Diba noong, kailan ba ito? Noong November 2016 ay nagkaroon ng comprehensive drug test hair follicle itong si Pulong Duterte nung kasagsagan ng Senate hearing na sinabihang membro ito ng mga squad ng mga addict, ng mga pusher na binalikan na maraming netizen mga kabibig. Nako. Tapos, ito ang sinasabi ng mga netizen. Kung kaya ni Pulong that time, bakit hindi daw kaya ni Bongbong Marcos? Nako, parang nag-iinit na ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon. Ito what's stopping BBM from doing transparent third-party hair follicle drug test? Kailangan na ba itong ipatukhang ang Malacanang? Ito fact is negative sa hair strand drug test si Pulong Duterte. Hair strand shows past drug use and he was negative. Nasa news yung video. Pahiya naman yung asong ulol na trilling mo. Kneel down and kiss my feet. Tayo nireplyan kita ng 0 follower. Kasi maraming nagsasabi daw na si Pulong ay pusher. Si Pulong ay tawag dito ang iba sabi ng pusher or siya ang nagpakalat ng droga sa Davao. Nako, napahiya. So, panoorin natin ulit ang video ha. Kung saan kitang-kita mga kabibig na itong 2016 na grabe yung trending yung si Pulong that time, di ba? O ito mga kabibig ha. Again. Ayun. That is the consent po that you voluntarily. Yun ang gagawin, no? So, start ng contract is next month. Concern ko na kasi medyo matibigyan ko talaga. O gano'n, ganito pa rin yung hair follicle test. Tsaka different location sa compressor, ha? Ano pa yun? In fairness, ang tapang ni Pulong Duterte, pinaninindigan talaga niya na pinag-hair follicle test. Ano pala? Sir, ha? Iwasan ko na kasi Pili po ako dito sa Mandalikod, ha? Ang dami palang area, no? Para dun sa naka-hide tayo. Sabi nga ng mga netizen, kung kaya ni Pulong pala, kung kaya pala ng mga Duterte noong 2016, matapang talaga si Pulong. Pero bakit hindi kaya ni BBM? Sabi ng iba, BBM, pwede namang gawin ng isang politiko, bakit hindi mo ginawa? Anong reaction ni BBM nito? Ito pala ang steps ng hair follicle test. Kaya nga, nagtaka ang mga netizens kung bakit hindi pwedeng gawin ni BBM. Para yung mga haka-haka ba, yung mga question na maraming tao, gaya nito, magpa-video, kinuna ng video, tapos kung ano resulta, diba? As in, live na live talaga itong kinunan, mga kabibig. At merong mga nag-video, nag-comment pa dito. In fairness, ngayon ko lang alam kung ganito pala ang gagawin ng hair follicle test. Kasi maraming nagre-request ng hair follicle test. Sabi ko, ano yung hair follicle test? Paano gagawin yun? Ito pala yun. Diba? Take note, first time in history na isang politiko na para makita na negatibo at hindi siya gumagamit ng cocaine or kung anong drogas, ay nagpa-hair follicle test. At first time in history, ginawa live ni Pulong. Grabe, ang tapang ng mga Duterte. Yan. Ganun pala. Ang gagawin. Diba?
Sino po kukuha ng buhok? Kasano ko na yun. Opo. Kala ko po siya yun. Yung totoo mo, wala last na sir. Okay. Yan pala ang gagawin. Teacher explain. Wala ka naman nagagawin. Teacher yung 3 months. Sa long haba ko ng buhok. So the longer the hair is, the better. Oh, so Dominic, Jeffrey, the longer the hair, the better. So ikaw rin. Matas book mo. Kung tayo mo. O yan nakita nyo ng kabibig Yun lang pala, ang dali lang pala gawin. Pumunta ka lang sa establishment or medical establishment, doon ka mapakuha. Diba? Anong kinatatakutan ni BBM? 'Di ba? Kung yung mga supporters tawagin niyo si BBM. I-encourage niyo na hair follicle test. Tapos yung mga vlogger na sumusuporta kay BBM, alam ko naman marami diyan. Pwede niyo i-cover. Tawagin ang media, tawagin ang mga vloggers. I-cover ninyo yung hair follicle test. Pag mag-negative si BBM, nako, ang ganda. Maganda yan kasi mawawala na ang haka-haka ng maraming Pilipino. 'Di ba? Pero kung positibo ay depende na sa tao kung paano la i-assess kung ano ang mangyayari sa bansa natin na may isang ganun na presidente. Pero I'm sure naman matapang yan si BBM. Hindi lang puro pa English yan. Hindi lang puro pa slang yan. I'm sure matapang yan, 'di ba? Marami na yung mga problema sa buhay for how many years na maraming tao ang galit sa kanilang pamilya, pero I'm sure matapang yan. Kaya nga, ganun ba, dapat i-push natin ang Pangulo natin na magkaroon ng hair follicle test. Para naman malinis ang pangalan niya. Sabi ng iba, dapat ba talagang linisin ang pangalan ni BBM? Oo. Para naman yung ibang taong nagdududa sa kanyang kakayahan ay masampal sa katotohanan kung negatibo. Ito pala yung gagawin, no? Kala niya ikaw magpa-drug test. Okay lang. Hindi months from the previous na gamit. So kapag shorter siya, kapatak ng mga difference sa parang ginamit. Trending ito mga kabibig. Itong old video ni Pulong na nagpa-drug test at ginamit ito ngayon na comparison. Kung kaya daw ni Pulong na nagkaroon ng Senate hearing at proving himself na hindi talaga siya nang gumagamit, bakit hindi kaya ng ating presidente? Yan ang mga questions ng maraming netizen. Sabi ng iba, tingnan nyo, ang iba nilantaran pa yung resulta ni BBM. Mga kabibig, maraming mga netizen nga shinare yung resulta, shinare ang resulta ni Pulong. Ito ipakita ko sa inyo ipakita ko sa inyo kung ano ang resulta kasi napag-usapan na ito noon pa. Ang resulta na ito Paulo Duterte's drug test yields negative results. Yan, yung hair follicle test. Ito yung resulta. Negative. Certified true copy by high precision diagnostic. 'Di ba? So sabi ng iba, nako, gawa-gawa lang yan. Ewan ko sa inyo. Bahala na kayo dyan. Basta ito, resulta. Si Paulo Duterte pa dito, vice mayor pa. Bakit ito naugat? Kasi gusto ng mga netizen na kung kaya ni Pulong, kaya ni BBM. Sabi ng ibang netizen. Ewan ko sa inyo. Basta kung ako si Bongbong Marcos para ma-stop na ito mga sabi-sabi nila ba na ganito ganyan ang tawag doon si Bongbong Marcos, mas mabuti pa pala ay go. 'Di ba? Tawag dito, hair follicle test na. 'Di ba mga kabibig? Nako. Sa ating susunod na balita, grabe naman 'to mga kabibig. Proud na proud mga kabibig si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. Bakit kabibig? Kasi ito mga kabibig, nabasa ko lang din Nabasa ko lang na sobrang ganda namang good news iyan kabibig. Good news to mga kabibig because most Pinoy see little, maliit na benepisyo. Maniit lang daw ang benepisyong nakuha sa pagbiyahe-biyahe ni Marcos sa ibang bansa. Hala ka!
Most Pinoys naniniwala na medyo maliit lang ang nakuhang benepisyo sa pag-travel ni Bongbong Marcos. Parang hindi nakausad ang ekonomiya sa pag-travel ni Bongbong Marcos sa ibang bansa. Bakit ganon ang reaksyon ng mga Pilipino? Kasi hindi nila naramdaman na meron talagang pledges na pumapasok sa bansa natin. Paano yan mga kabibig? Konti lang daw ang nakuhang benepisyo. Ewan ko, paano depensahan yan ng gobyerno? Yung mag-asawa lang naman at ang kanilang mga friendships ang nakinabang sa mga foreign trips nila. Yung benefits ng foreign trips, hindi ura-urada mo makikita yan sa ngayon. Lalo na kung naka-survey mga tanga tulad mo, sabi na isang netizen. Kaya 2 years na si BBM nagpa-labas-labas sa ibang bansa, bakit hindi pa rin nararamdaman natin, di ba? Tapos nasaan daw ang pledges na bilyon-bilyon dolyares. Tapos humingi pa daw si BBM ng 1 billion budget for 2025 foreign trip expenses. Akala ko bagong Pilipinas bawal ang waldas. Pero bakit 1 billion budget daw ang hiningi ni BBM sa national budget natin? For 2025 yaman naman ng Pilipinas. Ang daming bilyones pala ng Pilipinas. Ito humingi ng 1 billion. Tapos si VP Sara walang confidential funds sa 2025 national budget Take note, wala. Kasalanan nyo yan kasi binuto nyo si BBM. Unitai talaga, saksakan ng mga tanga. Di ba? Yan ang sabi. Benefits of rice mabaho, amoy pulvos na bulok, katulad ng pamumuno niya. Yung mga kabibigay, yan ang napansin ng mga netizen na medyo, tawag dito, medyo hindi effective yung pagpupunta-punta ni BBM sa ibang bansa. Ewan ko sa iba, yun ang kailang komento. At ito pa, kung konti lang ang naniniwala na hindi epektibo ang pagpunta-punta ni BBM sa ibang bansa, eto naman, kayo na bahala. Majority ng mga Pinoy satisfied sa pamamahala ni BBM mula naging Pangulo ito. Hala? Bahala na kayo dyan. Basta sabi majority ng mga Pinoy satisfied sa kung paano dinala ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Kaya bagong Pilipinas, satisfied lahat. Diba? Maganda daw ang ekonomiya ng bansa. Mura na ang bilihin kasi satisfied lahat. Hindi naman. Wag naman ganun kabig. Hindi ito lumabas. Lumabas sa SWS survey na majority ng mga Pinoy satisfied sa pamamahala ni BBM mula naging Pangulo ito. Kaya tumaas ang satisfaction rate ni BBM, 72. Wow! Grabe, 72. From 20 noong March, tapos yung July, may increase na 20, tumaas ng increase na 27. Diba? Ang galing. Ganon katindi ang tawag dito. Ang majority ng mga Pilipinong naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang napaka-excellent na presidente. So mga kabibig, ano ang iyong komento dito? Tumaas, tumaas ang satisfaction rating ni Bongbong Marcos. Pumalo plus 27 mula 20 noong Marso. Di ba? Ayon sa respondent na ito ilan sa mga pangako ni BBM ang posibleng natutupad? Iilan lang, 48% ng mga Pinoy niwala Aniwala ang 48% ng mga Pinoy na may nagawang maganda si BBM. Yung iilang pangako ni BBM na tutupad, maganda ang Pilipinas. Halos wala or wala nga 23%. Karamihan daw sa nagawa ni BBM ay 17% ng mga Pinoy niwala. Lahat ng ipinangako ni BBM hindi natupad 9%. So konti lang. So mostly, kaya nga sinabi nila 48% is majority na yan ng mga Pinoy na talagang magaling si BBM. Ay, di ba? Pero ano ito? Hindi pa rin natatapos inyong PhilHealth issue. Bakit kabibig? Ano bang nangyari sa PhilHealth? Ito tingnan natin kung ano itong PhilHealth issue, para saan daw ang PhilHealth money. Kasi
usap-usapan ngayon na gagamitin daw ang PhilHealth money, yung 98 billion ba? Gagamitin yung sobrang PhilHealth funds papatayo ng tulay at kalsada. Bakit? Kulang ba ang budget ng Pilipinas? O manood tayo. Mga boss, papakita ko sa inyo gaano tayo ginagawang tanga ng gobyernong to. Alam nyo ba na yung PhilHealth funds gagamitin nila pampatayo ng tulay? Wow. Walang nga lang na, pero putang ina nyo po, Secretary Ralph Recto. Putang ina nyo po talaga. Ganito kasi yan mga boss. Di ba may sobrang pondo yung PhilHealth na 89.9 billion pesos? Ngayon sa bisa ng DOF Circular Number 003-2024, gustong kunin ng national government lahat ng natitirang pondo doon sa mga tinatawag na government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ang tanong, bakit nila kukunin? Kunin nila yan para pondohan yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Parang standby funds yan na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero pag naisipan ng gobyerno na gastusin yan, pwede nilang galawin yung pera na yan. In short mga boss, pet projects yan. Corruption yan. Ngayon, mula nung nag-ingay tayo, yung mga grupo ng mga doktor at iba't ibang mga grupo na wag galawin yung PhilHealth funds, yung contribution ng mga members. Nagpatawag na ng hearing sa Senado at dumepensa ang DOF sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto at sinabi, okay lang yan, legal naman yung pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa national government. Ngayon, ang tanungin, yan si Ralph Recto, ba't pa apurang-apura kayo na kunin yung pondo, saan nyo ba gagastusin niya? Ang sagot ng gagong secretary, ipampapatayo daw ng kalsada. Hala, ipampatayo ng kalsada. Ganun ba? Yung pera ng taong bayan gagamitin pampatayo ng kalsada. Hindi ba pwedeng ibalik sa sambayan ng Pilipino? Because it's PhilHealth money, it's medical insurance. Hindi ba pwede na ibalik sa mga Pilipino if for example, for medical use? Diba? Ito pala yung, ito ang sinabi ni Recto, the Davao City Bypass Construction Project, Samal Island Dam. Wala bang pera ang DPWH? Diba? Ito, di ba ito ay para sa DPWH mga project na ito? Bakit kukunin sa PhilHealth? Grabe naman kayo. Pati yan, nagbabayad pa ng tao ang tax. Nagbabayad pa sila ng PhilHealth tapos yung pera sa PhilHealth na excess gagamitin pa para gumawa ng mga proyekto ng gobyerno. Hala, grabe yung pangbubutol. Ano akala sa mga tao? Tanga na talaga. Naku, majority of the Filipino believe, na maganda ang papatakbo ni BBM sa bansa. Pero ito, tingnan nyo, ginagago tayo. Ng tulay, tsaka ng subway project. Grabe. Ang ina mo, Ralph Recto, isipin nyo to mga boss. Sobrang pondo para sa kalusugan. True. Tapos ang gagawin ng matalino na gobyerno, tang ina, ipampapatayo ng kalsada at tulay. Sabi sa batas mga boss, kapag may sobrang pondo ang PhilHealth, sabi sa Universal Healthcare Act, dapat mangahulugan ito ng mas malaking coverage para sa mga PhilHealth members, mas dumami yung mga packages at services na na-avail ng mga PhilHealth contributors o hindi kaya bumaba yung monthly premium na binabayaran ng mga manggagawa. Nangyari ba yan? Wala. Ngayong taon tumaas yung premium na binabayaran from 4% to 5%. Tapos, ganun pa rin naman yung mga services tsaka packages ng PhilHealth. Halos hindi mapakinabangan ng pasyente. Bakit hindi dyan gastusin yung sobrang pondo ng PhilHealth? Correct mga kamibig, tapos gagastusin nila for the project. Naguluhan na talaga ako sa Pilipinas. Oy, grabe, anong nangyari sa Pilipinas? Oy, parang hindi na natin maalam ba kung saan patutungo tayo. Pero ang mga Pilipino naniwala na majority ng mga Pilipino naniniwala daw na ang galing-galing ni Bongbong Marcos. Opo, majority. Tapos sabi pa dito ay talagang 48% naniniwala na ang galing ni Bongbong. Pero ito ngayon, tingnan nyo kung ano ang ginawa. Pera ng PhilHealth gagawin para pangkarsada. Totoo ba ito? Ay nako mga kabibig. So, yun lang muna ang ating latest libak-libak for today. Madami pa sana akong anong tawag dito, ichika-chika sa inyo. Pero marami pa akong gagawin sa bahay. So, later na lang ako mag-libak-libak with evidence for more video. Pag-usapan natin later on kay Maharlika. Naku, ano ba ang tawag dito? Miligro na ba ang buhay ni Maharlika? Kasi may kinaharap na kaso at yung lawyer ni Mel Robles parang ang magaling, pero mahal ang bayad. Ang tanong ng mga netizen,
Saan ba kumuha ng pera si Mel Robles? Ba't ang yaman-yaman niya? Hala ko mga kabibig. So yan ang ating pag-uusapan later on, and also sa lahat ng mga OFW dyan, time for work na. Oo. Inom ka muna ng vitamins. Huwag mong kalimutang kumain ha. Kasi yung energy natin ay nanggagaling sa mga pagkain na kinakain natin. Huwag kang magpagutom. Bawal yan. Kung magkasakit ka sa ibang bansa, sino bang tutulong sa'yo? Sarili mo lang. Kaya iwas-iwas. Okay? Na hindi kakain o hindi mag-inom ng vitamins. Okay? Yan lang muna kaibigan. See you later. Bye everyone. See you next time. Lebak-lebak. Koka.